Praise the Lord. Dito naman po tayo sa aming pag-aaralan tungkol po sa Gospel of Kingdom. Praise God. Buksan po natin sa 2 Timothy 4 verse 17. Ito po ang sinasabi. Datapwat ang Panginoon ay sumaakin at ako'y pinalakas upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay may tanyag ng ganap at upang mapakinggan ng lahat ng mga hintil at ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Verse 18. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama at ako'y kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit. Na sumakanya nawa ang kaluwalhatian, pagpakailaman. Siya nawa. Praise the Lord. Ito pong talata na to, dito sa 17. Ang Panginoon ay sumakin at pinalakas. Ibig sabihin, kung ikaw ay mananalig sa Diyos, kay Jesus Christ, Praise. ay bibigyan tayo ng kalakasan. Kagaya ng mga, yung tinatawag na bibig ng leon, yan yung mga ibang churches. For example, kasi yung mga nakagisna natin noon sa sanlibutan, yung mga dapat nang sundin natin yung mga tamang alituntunin or ano ng Diyos. Minsan po kasi ang pagbabasa ng Biblia, hindi ito basta binabasa lang. Kailangan po unawain. Sa iba po, inaaral po ito. Ngunit kahit anong pag-aaral ng mga ibang eksperto sa ano ng Biblia, hindi nila po ito yung maiintindihan. Hanggat hindi dumarating sa kanya yung banal na espiritu. Kasi yun po ang mag-guide sa atin para sa pagbabasa ng Bible. Hindi ito yung babasahin lang po natin na iintindihin natin, pero may mga sikreto na hindi ihahayag sa inyo, kundi ang banal na espiritu lang. Kaya kahit anong aral nyo, kung wala sa puso yung pagbabasa nito, or yung puso nyo ay walang hindi kayo sumusunod sa mga alituntunin or batas ng Diyos, Yeah. wala pong saysay ito. Gaya na sinasabi ko, maraming tumatangkilik or nag-aano ng Biblia or nag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi ito sinasabuhay. Kailangan po natin isabuhay ito. Hindi po yung tipong nagsisimba ka lang dahil gusto mo malapit sa Diyos. Hindi po yun eh. Kailangan po isabuhay natin. Halimbawa po, nagsisimba kayo ng linggo, pero hindi naman po ito yung tamang araw ng pagsasamba or pagsisimba. May mga, ibig sabihin po, hindi pa po kayo lumalabas sa tradition of man. Kasi dapat po, alamin nyo po talaga yung tamang pagsamba. Kasi, kagaya niyan, lumipat ka sa isang church. For example, nasa isang church ka, ayaw mo yung turo, ayaw mong yung mga rules ng simbahan. Kasi feeling mo hindi tama. Lilipat ka sa isang church. Pero ganun din yung proseso nung church na nilipatan mo. Palipat-lipat ka ng church. Ang ano doon
lumipat ka lang dahil sa pangalan ng church. Hindi yung sa mga alintutunin ng Diyos. So, wala rin po saysay yun kahit kahit galing ka sa Roman Catholic, lumipat ka ng born again, Praise the Lord. lumipat ka ng Baptist, lumipat ka ng Adventist, lumipat ka ng kung ano-anong religion or Muslim. Pero, hindi po tama yung pagsamba or pagsunod nyo sa Diyos. Dapat po, malaman nyo yung tamang araw ng pagsamba, tamang perfect birth of Christ, tamang first day of the week. Yung seventh holy celebration dapat po nating alamin. Amen. Dahil yan po ang importante. Praise the name. Hindi po yung magsisimba ka lang, tapos wala na. Ganun lang. Dapat po isang buhay natin. Hindi po yung babalik ka lang, magsisimba ka, tapos gagawa ka na naman ng kung ano-ano. Kailangan yung mga alintuntunin ng Diyos, sundin natin. Kasi yun po yung utos niya. Kung gusto nyo mailigtas po kayo ng Diyos, yun po ang dapat yung gawin. Sundin nyo yung mga utos ng Diyos. Yeah. Hindi po yung magsisimba ka lang kasi gusto mong malapit sa Diyos. Pero wala rin eh. Kaya nga, kailangan talagang sundin natin yung batas ng Diyos. Yun po ang dapat natin gawin. Praise the Lord. Marami po salamat at sana po medyo nagkaroon kayo ng kaalaman tungkol sa salita ng Praise the Diyos. Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Glory. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory. Magandang araw na unang araw ng San Linggo sa bawat isa. Amen. Bago po tayo magsimula ng pagtalakay ng mga ilang talata ng Bible at sa pag-aaral, nais ko pong ipaabot ng isang pagbati na nagmumula sa bawat isang mananampalataya tulad natin. Ang taus-pusong pagbati sa bawat isa, Glory. maging sa labas ng ating bansang Pilipinas o sa buong mundo, at gayon din po sa karatig puok na minsan pangaralan na natin ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Muli amin sinasariwa sa bawat isipan ng bawat isa kung ano ang ating mga narinig na mga mabuting balita na nagbubula sa banal na kasulatan. Kaya happy first day of the week, Praise God. sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Glory. Nais ko lang po isusog ang ating bubuksan ng mga talata ng Biblia doon sa pinangaral ng ating kapatid. 2 Timothy chapter 4 verse 17, nais ko lang basahin uli. Isang napakaganda po na bagay na dapat ang isang mananampalataya ay pag-isipan. Praise. Kaya sabi dito, datapwat ang Panginoon ay sumasa akin. Ito po ang pinakamagandang katuwiran ng isang tunay na tapat na lingkod ng Diyos. Amen? Praise. At ako'y pinalalakas. Sa panahon ng mga pagsubok, marami po ang nanghihina. Pero sa isang tunay na lingkod ng Diyos, ay pagsubok po, mga brothers and sisters, ay isang pagpapatibay ng ating pananampalataya. Praise. Upang sa pamamagitan ng mabuting balita, ay maitanyag ng ganap. Ito po yung susi. Amen. Sa pamamagitan ng mabuting balita, maitanyag ang ganap. Alin po ang ganap? At upang mapakinggan ang lahat ng mga hintil. Alam natin ang kahulugan ng hintil, walang tipan, walang pag-asa, hindi kumahagi sa parehong sang Israel. Walang pangako. Pero ang sinabi dito, upang mapakinggan ang lahat ng mga hintil sa bibig ng leon. Sa pangangaral po ng ating Panginoong Hesus, nung siya ay kasalukuyan nandito po sa lupa, nung panahon na ipinanganak siya ni Mama Mary, hanggang sa nagsimula siya sa kanyang ministry at nabinyagan siya sa edad ng 30,
nagministeryo po siya sa 3.5 taon. Amen? Praise the Lord. At ang naging topic o tema ng kanyang pangangaral ay walang iba kundi ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Bakit po napakahalaga at bakit ito ang binigyan ng pagpapahalaga ng ating Panginoon na ipangaral sa buong sanlibutan? Yes. Batid po ng bawat isa sa ating pag-aaral na ang mundo ay nasa kahulugan. Nais ng Panginoon na maihango ito at mailigtas sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Kaya sa kanyang pangangaral, kung mapapansin natin kung ating bubuksan ang aklat ng Lucas, Kabanata 13, mayroon po tayong mababasa tungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos ng ating Panginoon. Buksan natin ang 13 Yes. ng Lucas at magsimula tayo sa 18. Ang sabi dito, sinabi nga niya, sa ano tulad ang kaharian ng Diyos? Question mark. At sa ano ko itutulad? Kung ating babasahin sa taas, nandito rin yung ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang butil ng mustasa. Amen? Atin na po ito natalakay ng mga karang pag-aaral natin. Ituloy po natin sa 19, ay sa 20 na tayo, mga brothers and sisters. At sinabi niya uli, sabi niya, at muling sinabi niya, sa ano ko itutulad ang kaharian ng Diyos? Question mark uli. Kung tayo ay nakikinig ng aral ng kaharian ng Diyos, dapat may makita ang nagtuturo kung paano niya makikita sa bawat isa kung tayo'y pinaghaharian na nga ng Diyos. Amen? Yes. Kaya nagkaroon siya ng halintulad na tulad sa libadura na kinuha ng isang babae at itinago ng 3 tagal na harina hanggat sa ito'y nalibadurahang lahat. Amen? Kaya kung papasahin natin ang 22, at sabi dito, at siya ay yumaon sa kanyang lakad sa mga bayan at nayon at nagturo at naglakbay na tungo sa Jerusalem. Ang ministeryo po ng ating Panginoon, ang unang layunin niya tudlain ay ituro ang tungkol sa mabuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Yes. So wala siyang kinaligtaan sa kanyang paglalakad, mga brothers and sisters. Nayon, bayan, kung ano mga tao, kanya po ipinangangaral ang mabuting balita. Hanggang sa kasalukuyang panahon, ay patuloy pa rin ang ating pagsusog at pag-aaral at pangangaral ng mabuting balita. Amen? Yes. Kaya dito, may nagtanong, pagdating dito sa verse 33 at 23, sabi dito, may isang nagsabi sa kanya, kakaunti baga ang mga liligtas? Let us think about ourselves habang tayo'y nakukot na kikinig. Tanungin natin, marami ba ang maliligtas o marami ang mapapahamak? Ano ang sagot ng ating Panginoon sa sumunod ng tatalata? Sabi sa 4, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Tanong natin sa aras ng sarili, bakit? Katulad rin ang bagit ng ating kapatid kanina, pag tayo ay nagbubuklat ng banal na kasulatan ng salita ng Diyos, hindi lamang upang basahin. At sumunod tayo hanggang sa susunod ng mga chapter, verses, at iba pang mga palaman ng ating banal. Ang layunin po ng banal na kasulatan, iniwan ito para maging isang manual ng bawat isa sa atin. Manual para sa ikaliligtas natin. Manual ng Diyos para sa ikabubuti natin. Kapag nakita na natin ang tunay na lasa ng salita,
Ito ang magiging ticket natin pagpasok sa pintuan tungo sa kaharian ng Diyos. Agree po ba kayo? Amen. So isang napakasilan na bagay ang aaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat mayroong requirement. Praise the Lord. Hindi dito kailangan ng police clearance, MBA at ano pa man. Kundi ang sarili nating pagtanggap kung ano ang ating pagtanggap sa salita ng Diyos na ating napakinggan at ating maisubuhay ito. Amen? Lord. Kailang minsan nakakalungkot. Katulad na nabanggit kanina doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 17, napakinggan mula sa bibig ng leon. Sino ang leon na tinutukoy sa Biblia? Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Sa ating narinig ngayon, aktual na po siyang nangangaral. Pero kumusta ang nakikinig? Kaya sa tanong sa kanya, mga pinangaralan ito. Ang tanong sa kanya, ang sabi doon, kaunti baga ang maliligtas? Praise the Lord. Bakit maging ang tagapakinig ay hindi matiyak na mismo ang sarili natin ay naitatanong natin sa ating sarili, ako bagay ligtas? Amen? Yes. Hallelujah. Something that must be developed in our hearts and mind, ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang kahulugan ng pananampalataya ay ang pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita. Amen? Yes. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Sa kanyang pangangaral ng kaharian, mga brothers and sisters, ipinaliwanag niya na ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Amen. Yes. Subalit, ipinagpatiuna ang babala ng ating Panginoon, ang pagpasok sa daan ng kaharian ay makipot. Yes. Marami ang nagpipilit na makapasok dito. Pero sinabi din niya, at hindi mangyayari. Ano ang hindrance? Bakit di tayo makapasok sa kaharian ng Diyos? Kung tayo'y magpipilit mga kapatid, darating ang panahon na isipaunawa sa atin ng banal na kasulatan na magkakaroon ng tinatawag na close provision ang kaharian ng Diyos. Tulad ng panahon ni Noah. Nang isara ng Diyos ang pintuan ng daong, wala na pong tinanggap upang iligtas ang Diyos. Amen? Yes. Kundi 8 tao lamang po. Sa haba ng panahon ng pangangaral ni Noah, sapagkat siya ang preacher ng katuwiran, 120 years siya nangaral. Pero mangilan-ilan lang ang tumanggap ng katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya ang babala dito, kapag nagsara na ang pintuan ng kaharian na nais mapasok ng bawat isang mananampalataya. Kasi pagdating na bumangon na yung tagabantay ng bahay na walang iba ang ating Panginoon, mayroon kakatok. Di naman tayo kakatok kainin pagka hindi pa sarado ang pinto, di ba? Kumakatok ang tao kapag sarado na ang pinto. Ikaw sa kaso ang pintuang ito yung makipot na daan tungo sa kaharian ng Diyos. At ang bantay pinto po dito walang iba ang ating Panginoon. Kakatok tayo. Sasabihin na natin para marinig ng bantay pinto, Panginoon, buksan mo kami. Anong sasabihin? Kung makatindig na ang puno ng sambahayan at may lapat na ang pinto, ay magpasilok kayo magsitayo sa labas at magsisituktok sa pintuan na magsasabi, Panginoon, buksan mo kami.
At ang bantay pinto ay sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakakakilala kung kayo'y taga saan. Mga brothers and sisters, tinipon tayo ng Diyos, hindi lamang sa isang bahagi ng mundo, kundi sa apat na bahagi ng mundo nagmula ang bawat isa sa atin. Amen? North, South, East, West. Hindi coincidence na nagkatipon tayo dito. Natipon tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos upang mapakinggan natin ang mabuting balita tungkol sa kaharian. 26, sabi dito, kung magkagayoy pasisimulan ninyong sabihin, yaong mga nasa labas, mga kapatid. Dito na natin ihahayag kung ano ang ating mga nagawa habang tayo'y nagkakasama pa at nakikinig sa pamamagitan ng pagtuturo ng ating Panginoon. Nagsikami kami at nagsiinom sa harap mo, sabi dito. At nagturo ka sa amin sa mga lansangan. 27, at sasabihin niya, sinabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin yaong lahat ng manggagawa ng kalikuan. Ito po ang sukatan ng bawat ibig sumunod na maging lingkod ng Diyos. Ang lubusan natin makilala ang Diyos hindi lamang sa pangalan kundi sa kanyang mabubuting gawa. Kasalo-salo siya ng mga taong ito nasa labas. Subalit anong sagot ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Ano ba naging problema? Tayo po ang makakapag-isip sa ating sarili. Tayo rin ang sasagot sa tanong natin sa ating sarili. Kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. May nagawa na ba tayo? Paglabag sa kautusan at palatuntunan ng Diyos? Yes, sir. And pronto, binanggit po dito kung ano ang kulang. Kung ano ang nagawa ng dati nating pagkakasalo-salo sa piging ng Panginoon. 28. Dito, ibinigay na ng ating Panginoon kung ano ang mangyayari ng mga taong nasa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pangangalit ng ngipin. Kung makita ninyo si Abraham at si Isaac at si Jacob at ang lahat ng propeta sa kaharian ng Diyos at kayo'y palalabasin. Hindi tayo ang nagpapalabas, mga brothers and sisters, kundi ang Diyos ang nagpapalabas doon sa hindi bagay sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Napakaliwanag po ng talata. Ang pagkabanggit dito, diyan na nga magtangis ng mga galit ng ngipin. Kung mga kakita ninyo si Abraham, ama ng pananampalataya, at si Isaac, anak sa pangako, at si Jacob, at sa lahat ng mga propita, sa kaharian ng Diyos, at kayo'y palapalabasin. This is a warning. Babala. Amen? Yes. Kaya pagdating sa 29, sabi dito, at sila ay nagsisipanggaling sa singalangan at sa kalunuran at sa timugan at sa hilagaan at nagsisiupo sa kaharian ng Diyos. Kawawa naman po ang tinanggihan sa kaharian ng Diyos. Pero kasama-sama natin sila sa pag-aaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Mayroong pumasa mula sa kasilangan, kalunuran, sa apat na sulok ng bahagi ng mundo. So, ganun din ang pagtitipon sa atin, mga brothers. Kaya mapapansin natin sa mga talinghaga ng ating Panginoon, yung nagtanim ng binhi. Ang binhin ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. May bumagsak sa batuhan, may bumagsak sa daan.
at mayroon naman bumagsak sa matabang lupa. Itong binabagsakan ng matabang lupa, ito na po yun na nagsisiupo sa kaharian ng Diyos. Dirty. At narito may mga huling magiging una at may mga unang magiging huli. Hindi ko na po i-expound ng mahaba dahil ang oras natin po ay kinakailangan Nagsidating ng oras din yaon ng ilang parisiyo. Nang ipinangangaral po ito ng ating Panginoon, may nagsidating mga parisiyo, nagsasabi sa kanya, lumabas ka at humayo ka rito sapagkat ibig kang patayin ni Herodes. Paano po natin naintindihan ang talata? Hindi ba sa Revelation nang ipinanganak yung sanggol, pumunta ang dragon para patayin niya yung sanggol niya. Ikaso na ipanganak na ito. At sino ang nagligtas dito? Walang iba, ang Diyos. Amen? Pero noong panahon ng ang Panginoong Jesucristo ay nangangaral, pinagsabihan siya ng mga parisiyo, mga bihasa sa kautusan. Ang sabi sa kanya, sapagkat ibig kang patayin ni Herodes. Kung ating mapapansin dito sa 32, hindi man inalihan ng takot ang ating Panginoon. Tama yung binanggit sa gawa. Kapag ipangaral ang kaharian ng Diyos, walang sino man makakapagpigil. Anong sagot ng Panginoon? Sinabi niya sa kanila, magsiparoong kayo at inyong sabihin sa mga surang yaon, narito, nagpapalabas ako ng mga demonyo at nagpapagaling ngayon at bukas, at ako'y magiging sakdal sa ikatlong araw. Mayroon bang nabanggit na mga tao sa kanyang salitang dito? Wala. Binanggit dito, sura. Bakit kaya? Kaya nga sinabi niya sa talata, tumingin man kayo ng tumingin ay hindi nyo makikita. Makinig man kayo ng makinig ay hindi nyo mapapakunaw. Saan niya ibinaling? Doon sa mga hayop. Pax, sura, ang inutusan tao. Baka sakali matuto ang pax sa salita ng Diyos. Hindi po ba masakit para sa ating pakinggan ang mga bagay na ito? Susugat ang salita ng Diyos sa bawat puso. 33 ang sabi dito, gayon man kailangan ako yumaon sa aking lakad, ngayon at bukas at sa makalawa. Ang pagmiministry ng pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian ay hindi pwede maputol o hindi pwede maantala ng sinuman. Amen? Sapagkat hindi mangyayari ng isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. Pero nangyari ng ang ating Panginoong Jesucristo ay ipako sa labas ng Jerusalem. Yes. Anong sabi ng Panginoon sa huling talata? Ang sabi niya, O Jerusalem, Jerusalem, na pumatay ng mga propeta, bayan ng Diyos. Sila pa rin ang ugat ng pagpatay ng mga sinugo ng Diyos. At bumato sa mga sinugo sa Kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak. Nagaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak at ayaw kayo. Ang salita ng Diyos, ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos upang tinupunin ang mga nais magpasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yes. Inalintulad niya sa inahing manok. Nung bata pa po ako, mahilig ako mag-alaga ng manok. Kapag humuni ang lawin dahil kumakain ito ng sisiyo, tinatawag ng inahin ng kanyang mga sisiyo at pinapapasok sa ilalim ng kanya. Pero likas
na mayroon talagang mapagsubok at nanunubok na sisi. Nagpipilit lumabas. Kapag nakalabas, nagiging isang biktima ng maninila tulad ng lahat. Ang pag-iingat po ng Diyos na lahat na wag lahat maparama. Ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya tulad ng inahin. Kaya ang bawat tao, bawat mananampalataya ay may kanya-kanyang tayong sikap na nangarating natin yung tudlain natin sa ating buhay. Sapagkat at alam ng bawat isa na hindi lamang dito magtatapos ang ating buhay. Madalas mabanggit ng mga ilang mga ngaral na kahit yung mga kriminal, ayaw nila ng impyerno. Amen? Yes. Kaya sabi dito, O Jerusalem, Jerusalem, sabi ng Panginoon, pumapatay sa mga propita at bumabato sa mga sinugo sa Kanya. Kailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang sariling sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak at ayaw kayo. Ano ang mangyayari dahil sa pag-ayaw? Verse 35, narito sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay. Alin bahay po ang tinutukoy dito? At sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparitos sa pangalan ng Panginoon. Kapag may nagdala ng mabuting balita, lalo na sa balita ng araw, napakapalad ng dadatnan nito. Amen? Kaya sa umagang ito, sa ating pagbabahagi ng mga ilang bagay na mula sa banal na kasulatan, nawa mayroon tayong nakitang liwanag at ating ito maipasok at maisilid sa ating puso. Yes. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagliligtas. Amen? Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Maraming salamat. Dadako tayo sa benediction. Malinaw po ba yung binahagi ng unang nating preacher? Na si Brother Bumoso. Ganda po ng pagkasusod sa tulong ng Diyos sa pangalawang mensahe na pinalilinaw po yung kahalagahan ng kaharian ng Diyos, kung sino po yung papasok doon at sino yung hindi karapat-dapat. Kaya lahat ang gumagawa niyan Diyos. Sapagkat sa time natin, ang church, and every church is talagang nagkakandak ng tuturo, ng aral, gamit ang banal na kasulatan. Lahat ng tao ini-encourage na magbago. Sinabing magbago, if we talk Gentile, tulad ng binahagi ng ating kapatid kayo sa 2 Timothy, walang tipan, walang Diyos, walang pag-asa, hindi ka bahagi sa bansang Israel. Amen. May i-connect lang ang Gentile sa Israel through Jesus Christ. Kung anong pangako ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob, ibibigay ng Diyos sa Gentile kapag nakakonek siya sa Israel. Na ang pinangakuhan ng Diyos si Abraham. Diba? Ang ganda po. And then, ang ginawa ni Abraham as a father of faith, ginawa ni Abraham yung pagsunod niya sa Diyos. Nang galing siya sa labanan, lahat ng samsam na nakuha niya, sinalubong siya ni Melchizedek, ayon sa Hebrew chapter 7, nagbigay siya ng ika-10 bahagi. Amen. Ngayon yung topic about the kingdom of God,
sa time natin, ang pagsunod ni Abraham sa Diyos, ang Gentile pro Jesus Christ, ang pagsunod ng Hintil kay Kristo at the same time sa Diyos, hindi niya siya tatawaging Hintil pag nakakunik siya sa Israel. Pag nakakunik sa Israel, hindi siya pwedeng magmalaki sa Israel. Amen. Dahil sabi ni Apostol Pablo, kung pinutol yung unang sanga, tayo na isinumpong lang, baka puputulin din. Anong nangyari sa yung usual na iniisip ng Gentile? Tignan niyo po. Sa Scripture, sa Ephesians chapter 4 verse 17, ito po ang paliwanag ni Apostol Pablo sa taga-Ephesians. Okay? 4:17. Ito po ang ating nababasa. Ito ang sinasabi ko at sinasaksihan ng Panginoon na kayo'y hindi magsisilakat pa na gaya naman ng lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip. So ang Hintil, lumalakad, may kayabangan. Amen. Ang Hintil nagpapalalo sa kanilang pag-iisip. Yang iniisip ng Hintil, mas marunong ako niyan, mas magaling ako niyan, mas kabisado ko lahat. Kung sinong alam niyang merong ganong kaisipan, Gentile yun. Kaya yun, lahat tayo sinasapatan ng Diyos. Hindi ka na Gentile, you are a Christ believers, tumigil ka na sa pagiging Hintil. Kung gusto mo magkaroon ng tipan, tumigil ka sa pagiging Gentile. Kung gusto mo magkaroon ng pangako, tumigil ka sa pagiging Gentile. Kung gusto mong maging kabahagi sa bansang Israel, tumigil ka sa pagiging Gentile. Kung gusto mong magkaroon ng tipan, magkaroon ng pag-asa kay Kristo, tumigil ka sa pagiging Gentile. Amen. So ang linaw po yan. Ang bayan sa time ni Moises sa Exodo, nababasa po natin na summarize natin sapagkat ito ay benediction. Noong una, sumunod talaga ang bayan sa kay Moises sa instruction ng Diyos. Sige Moises, kumuha ka ng isang taon na tupa. Alagaan mo ng 4 na araw. Sa ika-10 araw, kukuha ka ng tigis ng taong tupa. Alagaan mo ng 4 na araw. Pagdating ng paglubog ng araw, papatayin mo ang kordero. So pag kinompute mo yan sa first month of the year, 10 plus 4, make 14. So meaning, ang pag-celebrate ng Passover, 14. So ang kaibigan ko sa Sri Lanka, mga pastors, and mostly sa mga lovebirds sa international, mga ambassadors of Christ. Tinanong ko po, ano po ang inyong baptism? Based on the scripture. Sabi niya, 30 years old. Para akong napatalon sa tuwa, bigla. Sabi ko, praise the Lord. Mostly sa bansang Pilipinas natin, below 30, talagang lubog lang ng lubog. So, salamat sa ilan kong mga kaibigan, no? Mga pastors, hindi ko lang iisahin, ang dami nila. Na sumusubaybay sila sa paggoberno ng ating Diyos kung paano pong implementation sapagkat actually, sawa na po sila sa mga galing na preacher. Yung pag-uusapan yung gospel of grace, yung buhay ng tao, kung paano maging ugali ng isang matuwid, ang babae, pasakop sa lalaki, ang lalaki, pasakop sa babae. Sawa na sila dyan eh. Ito yung kailangan pag-uusapan yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat dito, itong pinaka-importante sa ating panahon sapagkat pag sinabing kaharian, walang kaharian na walang hukom. Amen. Merong maghukom sa isang kaharian. Ito po problema natin na dumating itong hukom na tama ang ating ginagawa doon sa paghuhukom na yon. Kaya hindi na pinag-uusapan dito yung thousands and hundreds of followers in Christ, or members of the church. Pinag-uusapan dito, tiyakin natin na tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. So tayo hindi naman talaga pwede dahil Gentile tayo. Through Jesus Christ, on His perfect baptism, mai-connect tayo ngayon sa Israel
na ang Israel, unang bansa ng Diyos, magkakaroon ng muli ang restoration ng Israel through Jesus Christ, na ang Gentile at ang Israel mag-unite sa isang pananampalataya. Amen. And then, yung promise ng Diyos kay Abraham at yung ginawa ni Abraham sa Diyos kay Melchizedek at sa ating panahon, tayo ngayon na hindi na hintil, susunod din po tayo, sapagkat ang sabi kanina doon sa Ephesians chapter 4 verse 17, ang Gentile matatayog ang mga pag-iisip. Dati ang pinag-uusapan lang po yung scribe and Pharisee. So ano ba ang mga scribe and Pharisee? Mga teachers of law. Mga magagaling silang mga binasa sila sa kautusan. Sa time natin ngayon, hindi na po pinag-uusapan masyado yung scribe and Pharisee. Gentile. Pag meron ngayong mga Gentile, mga high na pag-iisip na talagang underestimating ka na sa tingin niya, Gentile pa yun. Pastor, kahit ba pastor, oo. Kahit ba bishop, oo. Kapag meron ganun, yun na po ang kalagayan niya, Gentile pa rin. Kaya tinitiyak natin, sa time natin, sapagkat sa panahon ni Moises, sumunod yung Israel, pagkatapos silang nag-celebrate ng Passover, and then, umalis sila sa Egypt, and then, lumabas sila sa Red Sea, tumawid sila doon, tapos wilderland. So sabi ng scripture, 40 years silang nagta-travel. Sa mga nagsusuri, bawat hinto nila gumagawa sila ng pugol, tulugan nila sa gabi. Pag naglalakad sila sa araw, sobrang init, pinatnubayan sila ng Diyos ng alapaap. Nililiman sila, sobrang init eh. Pag sa gabi naman, sobrang dilim, pag nag-travel sila, meron naman ngayong haliging apoy na sumisinag sa kanila habang sila naglalakad. Kita ng mga Israel yon. Witness din sila na talagang kapangyarihan ng Diyos yun, yung pumapatnubay sa kanila, headed by Propeta Moises physically, na mailid sila hanggang actually sa promised land yun. So doon pa lang sa wilderland, nag-asawa na yung anak ng magulang, yung anak naman, nag-asawa na rin. Hanggang 40 years ba naman, parang isang generation din yun eh. Di ang dami ng pangailangan ng tao. Sabi ng Diyos, sabihin mo Moises sa mga tao, kumuha sila ng pagkain, yung eksakto lang sa araw na yun. Yung iba kumuha ng eksakto ayon sa order ng Diyos. At yung iba naman, kabukas hindi uulan ng mana. Kuha ako ng marami para sa isang buwan, isang linggo. Siguro yung iba para sa isang taon siguro. Pag kinabukasan po nang nangyari, inuod lahat yun. Yung scripture kaya nang malinaw yun. Sa di pagsunod sa Diyos. Ang instruction ng Diyos, sa time na yon, kumuha lang ng pagkain, eksakto sa araw na yon. Hindi, ito nang nangyari. Dumami ng population nila. Hanggat si Moises naging kontra na nila. Kaya problema talaga ni Propeta Moises sa time ngayon, especially mga leader, ang tungkol sa pag-lead ng kaluluwa, lalo na sa time natin that we are Gentile before, talagang ang sungay natin sa lusulbat na eh. Tapos tinawag tayo sa Panginoon, tuturuan tayo ng faithfulness and honestly, tuturuan tayo sa Panginoon, parang hirap yata niya. Kasi nasa isipan natin, tika muna, baka sunod na araw, maubusan ako. Yan ang mentality ng mga Israel nung araw, nung unang panahon. Tika muna, mukhang kukulangin ako. Hindi muna to. Pero instruction ng Diyos, to give and to receive. The more you sow, the more you receive. Yan ang mga mentality sa kingdom. Pero pag Gentile, mag-iisip muna, tika muna, mukhang maubusan ako. Ito lang muna, ito lang muna. Di ba ganyan tayo? Aminin. Sabi nga ng isang kapatid natin, aminin. So, pag pinag-usapan yung kingdom ng Panginoon, ang dami. And how many parts of our body, kailangan lahat yun ng pagharian ng Diyos. Kung pinagharian ka lang, natutok ang panalangin, salamat sa Diyos. Kung pinangharian ka lang na ang pagsasalita mo medyo nasa ayos ng panalita mo, salamat sa Diyos. Pero yung pagbibigay mo, hindi ka pinaghaharian, talagang Gentile pa karakter yun. Kahit pastor ka,
Kahit bishop ka, sa time natin ngayon pagdating sa pagtatapat sa Diyos. Amen. Oh. Kung marunong ka rin na mag-preach, salamat sa Diyos, pinagari ang panahon. Pero kung matisurin ka, hindi ka pa pinagharian ng Diyos doon. So, in how many parts of our body, we need the kingdom of God, that His kingdom will be controlled from head to toe of our whole life. Kaya, pinag-aaralan talaga siyang mabuti kasi pagdating ng judgment, lahat tayo harap sa hukuman ni Kristo, lahat ng sinabi mo, lahat ng tinuro mo, lahat ng pinangaral mo, i-recall ng Diyos sa iyo yun. Amen. Halimbawa, nag-preach ka ng 10 years as a pastor, so servants of the Lord. Nagkaroon ka ngayon ng problema as a preacher. Yan ang tamang panahon na magre-recall ang isang preacher, ang isang lingkod ng Diyos in how many years na nag-preach ka na nagkaroon ng trouble, saan ka nagkamali doon, saan ka nagkulang, saan ang tamang ginawa mo doon. I-recall yan. So pag-recall na yan, wala kang pwedeng pagbintangan. Nakasalanan ng sister, kasalanan ng brother, kasalanan. Hindi po. Nasa atin lang yon. Kung paano ang Diyos maghari sa bawat parts ng ating body. So pag tinanong natin ng doktor, Dok, how many parts of our body? So, memorize ng mga doktor yan. So time natin, alam na natin kung ano yung parts ng body natin, kailangan makontrol yun. Halimbawa, sa pag-aasawa, anong sabi? Isa lang ang asawa. Yung mga bao naman, kung makapagpigil ka, di, huwag ka nang mag-asawa. Kung hindi naman, pwede ka mag-asawa. Malaya ang Diyos. Amen. Dahil sa pag-aasawa, maging sa relasyon, itinuturo ng Diyos kung paano po pagharian ng Diyos, relationship, friendship, paano makipag-ugnayan sa neighbor, sa relatives, sa cousin. Lahat yun, kailangan mapagharian ng Diyos ang isang hintil. Kailangan mawala yun, hindi ka magalitin, hindi ka mainisin, hindi ka matampuhin, hindi ka madaling matisod. Because in 5 years and 10 years that you are in serving God, sapat na yung aral na binigay ng Diyos sa iyo at sa akin, na kapag nagkaroon ng trouble, wala kang sisihing tao, kundi ikaw mismo mag-evaluate sa iyong sarili, tayo, kung ano ang ating nagawang mali sa Diyos. Amen. So walang matisod, wala kang papagalitan, wala kang iinisin kasi sarili mo lang yun eh. Ya? De, anong nangyari? Sa time ni Moises, sinong nakapasok sa Promised Land? Caleb at Joshua. Sabi ng mga tao, Moises, papatayin mo yata kami sa gutom. Buti pa sa Ehipto, nakakain kami ng karne. Di, dumalog si Moises sa Diyos. Ang ginawa ng Diyos, pinagpaulan siya ng mga pugo. Pali sawa sila sa pagkain. Ito naman ang huli. Moises, walang tubig, wala nang inumin. Di sa murmuring ng bayan, sa dami na eh. Dami ng pangangailangan. Iba, kung meron kang sakop na 1,000, 2,000 membro, tapos hindi lahat naman mayaman, may ganong problema, lalo na itong mga gutom na nangyayari. So kailangan mag-provide ang church, halimbawa, sa pangangailangan, ang mga followers of Christ. Ngayon, sa time natin, mostly, ang mga leader, may hirap lang din. Walang maitulong financially. Ayan yan. Ang tanong, bakit? Dahil ang time natin, hindi na time po para doon sa pagkain at inumin, kundi sa kaharian ng Diyos, na dito po pinag-uusapan. Pagpasok sa kaharian ng Diyos, kung sino yung nakadesign doon, sila lang yun. Walang allocation, sweldo, allowance, house and lot, sasakyan, walang allocation yun. Dahil yung puso mo, nakakonekta sa Israel, nakuha ng instruction ng Diyos kay Abraham, susundin natin sa ating panahon, na pagpasok mo sa kingdom, like Caleb and Moses,
pagpasok nila sa promised land, si Moises at si Caleb po ay, si Caleb at saka si Joshua, sila po yung tinawag na tik-tik sa Kanaan. Anong kanilang opinion pagpasok? Takot sila sapagkat ang mga Pilisteo, mga higanti. Sabi nila, paano namin makubkob yung kayamanan sa loob ng Kanaan? Mga higanti yung nakaabak. Ngunit, sumunod lang sila sa instruction ng Diyos. Si Caleb at si Joshua. Yan ang nangyari. Nilupig nila ang Pilisteo. Nakuha nila ang kayamanan sa loob ng Kanaan. Hindi dahil magaling si Joshua at saka si Caleb, dahil sumunod sila sa instruction ng Diyos. Okay. Sa time natin, if you are a Christ believers, na iba ka sa Roman Catholic belief, nag-independent church ka because you know what is the perfect will of God, what is the perfect doctrine of God. Kapag hindi nasunod ng mga independent churches ang instruction ng Diyos, wala kang aasahang promise ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ang pagsunod sa Diyos, ang pagpasok sa karya ng Diyos, like Canaan or Promised Land, physically and materially, nandoon lahat ng bagay. Anong laban nila ni Josue at ni Caleb sa mga Pilisteo? Wala. Ang height nila, ganyan lang eh. Isang sipa ka na sa Pilisteo, lagpot ka na sa Bisaya. But because by the will of God, by His power, na nag-lead sa kanila ni Josue at Caleb, lipol nila lahat yun. Also in our time, ano po ang higanti ngayon sa time ngayon? Traditional doctrines, worldly system, lalabas ka ngayon dyan. Anong pwersa mo? Wala kang pwersa ilalaban. Mga anak mo, pinaaral mo. Nag-aral, natapos ng kurso, papasok sa opisina. Ngayon, gawain ng Panginoon. Maisama mo ba yan sa gawain ng Diyos? Salamat na lang may online na kahit na sila sa opisina, pwede silang makisabay at pwede silang mag-review ng aral ng Panginoon. So yan po ang kagandahan. Ang instruction ng Diyos, lumabas kayo sa buwan ng Abib. Saan yun? Exodus chapter 13 verse 4. Yan. Ngayon, yung Exodus chapter 13 verse 4, yung Abib, Gregorian calendar. Yan po sa pag-aaral. Na ang Gregorian calendar at ang Hebrew, nagka-similarity po siya pagdating po sa implementation sapagkat ang Abib ay Hebrew calendar na ang Abib means April. Ang April po ay first month of the year. So, ang Abib, kalahati ng March, kalahati ng April. Na ang March po, sa computation na pagdating ng Lucas chapter 1 verse 26, ang March ay pang 9th month ni Jesus Christ na pinanganak siya sa tiyan ni Mary. Na ang April ay first month ni Jesus Christ after nung pinanganak siya ni Mary. Malinaw po yun. So pag sinabing first month of the year, sa time natin, alam natin kaagad kung ano yung first month of the year. Sa computation po na pinakita, April is first month of the year. Dating sa celebration ng Passover, 14, papatayin ng kordero sa paglubog ng araw. Ibig sabihin, ang communion, ang Passover, hindi po pananghalian, hindi po almusal, kundi hapunan. Okay. Ngayon dito sa binanggit ng una nating tagapagturo kanina, i-recall natin ng konti. Okay. Tingnan muna natin doon sa 2 Timothy chapter 4. 4:17. Okay, tingnan natin ha. 2 Timothy chapter 4 verse 17. 17. Hmm. Datapwat ang Panginoon ay sumaakin, Hmm. at ako'y pinalakas, upang sa pamamagitan ko ang mabuting balita ay may tanyag ng ganap, Hmm. at upang mapakinggan ng lahat ng mga hentil Hmm.
at ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Yan. So bakit meron pong pagliligtas na gagawin ng Diyos mula sa bibig ng leon? Then meron paghuhukom. Meron paghuhukom. Nang sabi dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 24, 24. ang mga kasalanan ng ilang tao ay hayag na, tama, na nagsipanguna sa paghukom. At ang ilang mga tao naman ay kanilang sinusundan. Mantayan nyo ha. Susunod na scripture, 2 Timothy chapter 4 verse 1, Tagalog. 2 Timothy chapter 4 verse 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig ng mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Kailan yung lilitaw? Huling panahon. Panahon. Last day na natin to. Dahil ang dispensation of the Father, dispensation of the Son, dispensation of the Holy Spirit, ito yung time natin. So, yung seven seal and seven thunder, yung mga, yung seven church of ages, from first ages to the last, seven church of ages, ito na po yung last natin sa tanong, Laodicea. Okay, sa Revelation po yan. So, malinaw po, last days. Ang last days na ito, kumbaga sa salitang driver at pasahero, maglagay ka ng seatbelt na hindi ka magkawala. Kasi panahon na ito ng ligligan, ito na ang panahon ng paglitaw ng Antichrist, kung sino ang kanyang matatangay at sino matitira. Ako, sinisikap ko po sa tulong ng Diyos and ina-accept ko po in 27 years na talagang ako'y nasa in prison spiritually. Pero hindi na ako babalik doon sa tulong ng Diyos. Pinalaya na ako ng Panginoon, itutuloy ko na yung kalayaang binigay sa akin ng Diyos. To go away from any the traditions of men. So, ang time na ito, sa time natin, ako at kayo, lahat ng tao, lahat ng Christians, mga friends natin sa international, ito po ang magiging natin. Ituloy mo na doon sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. 2 Timothy chapter 4 verse 8. Ito po natin. Verse 8. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So malino yun eh. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. Kailan yun? Last days. Ganyan yun. Kapag hindi ka natinag sa allocation ng earthly or worldly person or allocation ng traditions of men, ibig sabihin, matatag ka sa tulong ng Diyos. Pag dumating na yung hukom at hinukuman na lahat, pag siniparit ang tao ng Diyos, Diyos ang nakakaalam niyan, hindi tayo. So wala tayong pagbibintangan ng sino man. Liban sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. So ang katwiran ng Diyos ay isang putong na katwiran na nagsimula na ngayon. Ano ba yung putong ng katwiran ng Diyos? Tulad ngayon, first day of the week. Paano natin ma-determine ngayon po na first day of the week? Daniel chapter 9 verse 27. Ang weekly competitions from 321 century na ang declaration po ng weekly service sa Panginoon like Labor Day from Monday up to Friday.
Ngayon po, may mga call center, day off na lang. Actually, may mga call center na pagdating ng December 25, may mga pasok pa talaga yung iba. Iwan ko lang sa New Year, meron din. Kasi po, may mga businessman, ang talagang mga Chinese din, na meron din silang sariling celebration. At siyempre, nagpailalim sila sa batas ng ating gobyerno. At yung weekdays, from Monday up to Friday, na ang 7th day niyan ay Linggo. Pag first day of the week, ang Sunday, ang 7th day niyan ay Saturday. Ang kalahati niyan ay Wednesday. Isang linggo at kalahati ng isang linggo. Yung 3 and a half, Israel. Yung another 3 and a half, which is 7 Great Tribulation. Yung Great Tribulation through Jesus Christ, yung 3 and a half, kinonsume ni Christ yun. Kaya tayo hindi na involved doon sa Great Tribulation. Dahil hindi ka na Gentile, hindi ka na maghahabol ng anong bagay. Are we believe Jesus Christ is our Savior? Amen. Not only by spiritual Savior, but also anything and everything of this world. That is Jesus Christ. Hindi ka na Gentile eh. Wala ka na, hindi ka na kasama sa Great Tribulation, exempted ka na doon through Jesus Christ, if you believe Jesus Christ. Ano instruction? Seek ye first thy kingdom, righteousness, all these things will be added. Mga kapatid kay Kristo, dumating ako sa Manila, 1985, 87 I think. Makabili ba ako ng house and lot sa Pinkian? 300 square meter mo lang? Alam mo ni Sister Marlene yan? Wala kami pambili. By the grace of God, binigay sa amin yun. Sabi ko, lilipat tayo ng lugar sa paglilingkod sa Diyos, kahit maliit, basta malapit tayo sa gawain ng Panginoon. Alam ko, bibigyan tayo ng Panginoon ng doble pa niyan pagdating ng araw. And that is my faith. Because of our Lord Jesus Christ. That is His promise. Amen. Amen. Sa loob ng kanyang kaharianan doon lahat ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Wala ka nang hahanapin. Dahil nga lang, as a human in this world that we live, susunod tayo sa mga law and ordinance of God down to every nations that you belong. Kailangan ka sumunod. Pero pag sumungay ka, wala kang aasahan. Wala. Pastor, pwede ba maglingkod ako? Pwede. Pero wala kang aasahan. Kasi pag meron kang pinaglalaban sa mundong ito in favor of God, meron kang goal. Not only for your family, also to help in every nation. Pero kung wala kang pinaglalaban, ay pwede naman kahit tulog ka na lang. Hintay ka na lang pagka tanda mo, kung anong mangyayari sa iyo. Pag tinanong ka, are you a Christian? Amen. Oh, that is gospel of grace. Ang salvation, wala sa sinumang tao, na kay Kristo lang. Amen. If you believe Jesus Christ is Lord and Savior, you can follow His commandment. Pag follow mo sa commandment, magpailalim ka sa kanyang kaharian. Dahil nandoon po yung promises. Dahil pagpasok mo sa kaharian, kapag greedy ka at corrupt ka, hindi ka pwede doon. Dahil bawal ang greediness, bawal ang corruption doon. Ba't mo magawa? Ba't mo hindi magawa? Kasi nasa loob ka ng kaharian ng Diyos. Nasa ilalim ka ng provisions ng Panginoon under His 10 commandments. Doktor ka, engineer ka, anong profession na naabot mo? 5 natapos mo, 6, 7 natapos mo. Yes, I respect your profession. Pero pagpasok mo sa kaharian ng Diyos, ibaba mo yung sarili dahil si Kristo na ang pinaka-high priest of our profession inside of His kingdom. Amen. Kaya napakaganda po ang celebration ng first day of the week sa pag-out of the traditions of man. Walang mag-control sa'yo. Like kanina, binanggit na scripture sa Acts, kapag ituturo mo ang kaharian ng Diyos, walang sino mang makapagpipigil sa'yo. Why? Sapagkat ang buong mundo susugan ka para i-encourage ka, do it for the glory of God. So, walang makapagpigil sa'yo.
And that is our mission. At salamat sa Diyos sa ating mga preachers, Brother Donoso. Actually, dating seaman ito. At nakatulong dito sa kayusan ng ating gobyerno. Nag-volunteer din ito. Ngayon, preacher na sa Panginoon. At yung ating isang pastor, salamat sa Panginoon na may ganitong mga pagtuturo. At bilang benediction po, at nasa time na tayo, sa Diyos po ang pinakamataas na pumuli at hawak. God bless sa bawat sa atin. Tayo